Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga po, Guro. Ngayon mga bata, bago tayo magsimula sa panibagong talakayan ngayong araw na ito. So, kung naisip niyo, kung may nagsasalita ko sa harapan, ano ang gagawin niyo mga bata? Dati, Pag naisip ko may nagsasalita sa harap, gagawin ko po ay makinig na mabuti. of course, makinig ng mabuti. Paano naman kung meron tayong mga iba't ibang aktibidad? Ano dapat ang gagawin? Christian? Cooperate po, teacher. Cooperate. Kooperatiba o makilaho sa mga pagkoko. Okay, ngayon, kung nais niyong sumagot o may katanungan kayo, ano ang dapat mong gawin? Hindi na. Itaas lamang po ang ating mga kamay. That is great. Tama, itaas lamang natin ang ating mga kamay. Ngayon mga bata, bago tayo sa ating talakayan ngayon, may ipapakita ko ng ilang mga larawan. Ang mga larawan na ito ay konektado sa ating bagong talakayan ng araw ito. Ang gagawin naman ay uunahin kung ano ang anong klaseng hayop o mananap. Okay, kilala mo ba ito sa personal na langgam? Ano ang malakad nito? Ano siya? Gumagapang na siya o lumilipat? Gumagapang. Naturang gumagapang. May iba pa dyan? Magot, wala na. Sa sunod na larawan, Alan Pagloko, Kuwait Pakdong. Paminsan-minsan kaya lumilipat, gumagapang sa pamatalon. Base sa mga larawan na yung nakikita ngayon, ano kaya ang mga diskusyon natin ngayong hapon? Andrea, Maria, Tungkol po sa storya ng nalangga at paktor. okay, lapakan natin si Maria. May kapapalaway. Wala na po. So, tama po si Maria ang tatalakay natin ngayong araw nito ay tungkol sa istorya na sinalgaw at Pakdong. Nais ko po kayong makinig ng mabuti at pagkatapos ito, bibigyan ko kayo ng isang paswit na buhay. Bibigyan ba mga bata? Bago yan, basahin niyo muna ang ating mga layunin. Sa pagkatapos na aralin ang makanan ay nasa ipapaliwanag ang bawat katanina ng tauhan sa metro. Napapaliwanag ang sabihan kung may tiyaga, may nilaga, at may
isang butil ng bigas at nakita niya. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasa niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Ipakyong. Magandang umaga, kaibigan ng Lord. Paano ng Ipakyong? Kaibigan namin yung dada, bakit ba wala ka ng ginawa kundi hanap at mag-ipon ng mga pagkain? Sabi ng Ipakyong. Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon. Sagot ni Langgam. Sino kaya? Ano sa palagay mo si Langgam? Masipag? Magaling. Ano ba? Matsaga. Okay. Tumulad ka sa akin, sabi ng Langgam. Kaibigang Langgam. Bika is Ipakyong. Habang maganda ang panahon, tayo ay masaya. Halika tayo ay bunso, tayo ay kumanda. Ano sa lagay nyo si Ipakyong? Singit. Pwede singit. Walang ginagawa. Tamad. Palaging nag-isip ng walang gagawin at walang pakipakinabangan pag-isip ng sarang Ipakyong. Ikaw na lang may bilang Ipakyong, sabi ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap ng pagkain. Ito ay aking ipunin para sa ako ay may makain pag sumama ang panahon. Lipas pa ang maraming araw. Dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon at sa gabi. At dumating ang panahon kumidlat. Bumulog at lumakas ang hangin. Sabay ang pagbos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kaawa-awat ni Ipakyong. Naalala niyang buntanganan kaibigan si Langgam. So, naalala niya na puntada si Langgam. Paglipas ng bagyo, pinili ni Ipakyong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso. Wala na ang dating sinta ng masiyahin si Ipakyong. Nanuktok si Ipakyong sa bahay ni Langgam. Langgam, buksan mo ang pinto. Nagulat siya. Ang aking kaibigan. Kita ni Langgam. Tuloy ka, Ipakyong. Okay. Salamat kaibigan Langgam. Yang dimaksud? Halo, Cikgu. Kamigas. So, berikan ni Ipakyong. Ayun. Ako naniniwala dito, sabi ni Ipakyong. Kailangan na palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng tag-ulan. Mula noon, nagbago si Ipakyong. Bika ni nagbago si Ipakyong. At habang gumaganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigan si Langgam. Natuto na siyang sumawa at higit sa lahat, natuto na
Kapag po may tsaga, mayroon po nilaga. Magaling. Dapat tayo ay Tsaga. at saka para meron tayong Nilaga. nilaga. Ano ba? Ano ba? Ibang kamay. Kristian. Baka may dapat po tayo maghanda at hindi dapat natin sayangin ang manahon para mag-ipon at para sa ating magaling si Kristian. Dahil pakinggan na ng mga kalapal. Ngayon mga bata, papakanin ko kayo sa dalawang grupo at unang grupo kayo, Daniel Afghanistan and the rest, dalawang grupo. Dalawang pangkat. Para sa isang pangkat, gumawa kayo. Okay, sa bawat pangkat, gumawa kayo ng isang diagram. Isulat ninyo ang kaibahan o katangian ng dalawang tauhan sa isang kwento. Naintindihan ba mga bata? Opo. Bigyan ko naman ngayon ng mga minuto upang nasusin ang inyong buhay. At pumili kayo ng isang grupo na mag-presenta ng inyong ginagawa. Tapos naman po? Wala pa po po. Hindi pa nakatapos. Sabi na sa ikinan, ang pagkakatulan nilaga at ipatlo. Nilaga ay isang masipag, at si ipatlo naman ay tamad. At sinangga naman ay matyaga, at si ipatlo naman ay makasarili. At ang kanilang nagkakaliho ay pareho may pareho ay Bigyan natin ng grupo ng 5 bagsak. Okay, para naman sa dalawang pangkat, sino man ang kita? Kami naman ay so ginawa natin diagram. Sa Kakita nito ang magkakaiba sa mga pareho ng dalawang kakaya na sinagkama tatlong. so sa pagkakatulan, pareho sila ayaw. Sa pagkakaiba naman, si Taplo ay tamad, masiyahin, at kasaway. Dito naman, si Langgam ay masipag, mabait, matulungin, at mapagpatawan. Sige, magaling. Sige natin ang dalawang pangkat ng dalawang bagsak.